Nabanggit ninyo, natanong ni Manong Ted kung kayo ba'y nagbigay ng something para po dito Yan. sa mga taga-DENR at PAMBI. Ang sabi niyo Wala. po, yun yata ang problema dahil hindi kayo marunong magbigay. Tama po ba yung naging sagot niyo? Yun, ginamit to rin na panggisa. Parang ito talaga yung ibig sabihin ng kapag huhulihin ka ba. Ano mang sasabihin mo ay maaaring pumabor o gamitin laban sa'yo. So parang, ewan ko, tuloy mo na tuloy. Yun po sinasabi niyo. So, base po dun sa sagot ninyo, ibig niyo po ba sabihin yung iba po pang mga resort na nakatayo pa dyan sa paanan ng Chocolate Hills, kaya hindi nasisita dahil nagbibigay? Nako. So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Oasis. So, ito nga yung part 2, patungkol dito sa Chocolate Hills Resort issue. Again, ang video ito mula kay Balitang Pinoy TV. Meron itong pabagat na Just In Part 2. Lagot na, katiwala sa resort sa Chocolate Hills, kumanta na. DENR Region 7, Mananagot. So, mananagot talaga, no? Yung spelling kasi ng goat niya is G-O-A-T. So, bakit ginagano niya yun? Mananagot, greatest of all time ba yan? So, yun, bago natin simulan, Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo naman na ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung channel natin, Filipino IC. Especially courtesy to Mr. Ted Filon. So, di na natin to patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Just In Part 2, lagot na, katiwala sa resort sa Chocolate Hills, kumanta na. DENR Region 7, Mananagot. Start. Plano ninyo. Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas na loob para magtayo ng negosyong ito? Sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na-okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila. Okay. So, nakailan sila punta sa iyo? Yun. Hindi ko mabilang. Mang Ted, hindi ko mabilang. Maraming beses. Okay. Hindi na mabilang yung pagpunta-punta ng DENR. Pero yun nga yung problema dito or yung ikinareact ng mga tao ay bakit nung mga panahon yun hindi siya nagawa ng solusyon or yun nga hindi siya naipasara, di ba? So, tuloy. Sige. Klaro na po yung PAMBI na yan na madalas dyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yun, Balitang Pinoy TV. Subscribe. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort. Diyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, ma'am. Good morning so, po. So ito yung resorts manager, yung ini-interview ni Mr. Ted Filon. So pakinggan natin, men. Yes, good morning po, Mang Teddy. Apo. Kapag ba sila pumupunta dyan, nag-overnight ba sila dyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspektor ng DENR o nagpupunta sila dyan to enjoy your facilities? Nako. No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Apo. So hindi sila pumupunta dyan para naman mag-enjoy sa your facilities? Wala po nangyari na ganun. Okay, very good. Sige. So sa ngayon ganito. Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan? Madiinan yung tanong eh. Tapos yun, ito na yung saan kinuha yung puhunan para sa resort na ito. Tuloy. Mga magkano ang nagasta ninyo? Mga magkano kaya yan? Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol. Grabe no, nakakatakot pala maging single kasi yumayaman ka talaga, nakakabili ka ng resort or nakakapagpatayo ka ng resort. Siguro mga almost 6 hectares po na may Chocolate Hills. Tapos, yun na po. Okay. Unti-unti po na siguro Hindi, sa isang taon may isang structure na pwedeng okay. So hindi kayo nag-loan sa bangko, hindi kayo nag-utang sa bangko? Wala po, Okay, walang sige, ganun. opo. Step by step po, every year Yes. meron pong itatayo, every year merong isa, Okay. dalawa. Sige po. Okay, so yung may-ari pala nito, men, marami na siyang business. Kumbaga, paisa-isa lang siya, no? Tapos, yun nga, kalaunan ay nagkaroon na nga siya ng siguro malaking sources. Kaya, itong resort na ito ay naipatayo niya. So, parang small business hanggang sa maging big business, di ba? Grabe, business-minded, men. Ang hirap na dinaanan ng kapatid ko ngayon. Yes sir, yes Tama. ma'am. I sincerely understand. Kaya nga ito ang aking po tinatanong para maintindihan nila. 'Di ba yung puhunan ninyo dito at bagamat inaamin niyo may pagkakamali nga kayo pero yung hirap ninyong dinanas dito. Ngayon ma'am, sa sitwasyon na ito na inyong kinakaharap, ano po, na may kontrobersya dito. Kayo ho ba ano ang maaari ninyong magawa ngayon para makorek pa ito kung kaya pang makorek at handa ba kayo kung sakasakaling talagang pasarduhan na po kayo at eventually hindi maging maganda ang desisyon ng Nako. gobyerno? Napakasakit yan. Actually, tigil lang natin dito. Ito din kasi yung isang punto, men, kung bakit merong pumapanig sa may-ari ng resort na ito. Kasi nga, sobrang laki na daw ng pera na inilabas dito. Sobrang sayang naman daw kung ipapasara lang, di ba? So yun, hindi ko rin alam kung ano yung solusyon. Meron ako nakita nag-comment dito na why not daw
bilhin na lang yan ng gobyerno para yung gobyerno na lang yung makinabang. Tapos yun, sinuwalpal din yan ng ibang netizen na ang point nga daw dito ay yung Chocolate Hills ay sinira nga daw or naano siya ba, nagalaw. Magulo talaga siya, men. So, tuloy. Naglalag yung internet natin. Ewan ko kung bakit. nila muna nila kasi ang hirap naman silang nag-approve pagkatapos sila po ang mag-issue ng notice of Yun. closure, 'di ba? Pag meron na lang yung ano na lang panawagan ko kung yung pagkakamali po namin, bigyan nila po kami ng panahon para ma-i-process yun, yung mga structures na sabi nila hindi po na-blend sa Chocolate Hills, ibahin na namin yung kulay ng mga kulay po ng mga structures po namin. Yun lang po kasi hindi po ba sila maawa sa amin. Yun. So, ang gusto palang mangyari ng may-ari dito or yun nga, ayon kay Miss Manager, na bigyan na lang daw sila ng pagkakataon na i-correct nila yung pagkakamali nila. Like, for example, yung mga kulay-kulay daw na hindi naangkop. Like, yung mga bubong kasi nila ay may kulay pula, may kulay asol. So, parang i-blend lang nila yun sa, I think, green or brown ba? Correct me if I'm wrong na lang kung tama or mali yung pagkakaintindi ko, ano? So, yun, I think, ewan ko. Kasi, the way sabihin ito ni Madam, yung comment section talaga ay parang kinokorek siya na hindi nga daw yung issue, hindi ang issue ito ay hindi nga daw about dyan sa mismong kulay-kulay ng mga mo. Kahit na gawin mo pang tama yung mga color dyan or ano pa man, yun nga yung Chocolate Hills daw ay parang siya ba, nagalaw. Kasi nga protected area siya. So yun guys, kayo nga, ano ang opinion nyo dito? Kayo na lang ang humatol kung para sa inyo i-demolish ba to or ipagpapatuloy. Comment down below. Hindi po kaming mga mayayaman na nag-invest ng negosyo po dito sa Bohol. Yung sa amin lang po, yung area namin na ang daming comunal area po kasi yung lupa namin. Pagkatapos pinaganda namin at ito po ang nangyari. Parang we are lack of knowledge po. Parang ganun po. Sige. So, balikan ko lang. Itong PAMBI at saka yung taga-DENR, nagpupunta dyan sa inyo, nag-operate na kayo, pero wala na nagsabi sa inyo na you stop operating kasi wala pa kayo Yun. PCC? PAMBI. Last time po, yung may controversial po na may maliit na quarrying yung sinasabi ko po, yung parang maliit lang, maliit. Apo, kailan official kayo nakatanggap ng cease and desist order for you to stop operating? Ito Kailan nag-viral po yun, na. number? Hindi ko po, parang nakalimutan ko na po. Pero do you, but you recall na mayroong official na papel na pinahihinto kayo sa inyong operasyon? January? Yes, January po. January kailan? Nitong taon, this year, right? Parang, This yes, year. parang hindi po na yung... January 22. Opo, ngayon 2024, right? Yes, Okay. So, Pinahinto na pala sila noong January 2022. Bakit kaya? kayo noon, huminto ba kayo? Ay, yung reason po, pwede po, ito lang yan po sa amin, para private lang po. Hindi. Kasi nagkaroon pa dyan ng provincial athletic meet, di ba? February? Yes, there's a Bakit di ba private yung reason? Gayong kailangan naman siguro marinig ng taong bayan yan, Kasi nga kailangan yung patunayan sa taong bayan na nga yung mga nangyayari diyan, 'di ba? So I don't think so na meron siyang sense kung ipa-private mo pa. Mas lalong magagalit ang tao niyan sa inyo. Tama ba? Tuloy. reason behind why is it na po. Ito lang pong hihingin ko po sa inyo na siguro yung reason po bakit we're still operating at the time. Bakit po, Again. bakit po? Yun lang po ang hihingin ko po sa inyo, Mang Ted. Opo. Ano pong hinihingi nyo? Hindi nyo maaring ikwento o gusto nyo ikwento? Yes, hindi po maaaring ikwento Bakit muna kaya? sa ngayon po. Opo. Totoo ho ba din na meron kayong congressional meeting? Di niyo daw maikwento, guys. Bakit kaya yun? Or siguro in-advise ng attorney nila, So, sige, i-respect na lang din natin yun. Yan ng kongresista ninyo sa inyong distrito maliban doon sa provincial meet? Yes po, kasi hindi nila alam yung yung nangyari po na may issue na po ng temporary closure po. Opo. Sige, so sabi ho ninyo, ma'am, na sorry kasi kanyo hindi kayo maalam, di ba, sa mga requirements, sa mga batas na ito na kailangan at nag-operate kayo na meron kayong hindi pa nakukuha na requirement. Ma'am, pwede ka tumubag, magtubag sa akong pakiana, sa akong pangutana. Dito ba meron kang ibinigay na anumang pabuya Yun. sa sino mang taga-DENR o PAMBI? Nako. Grabe, direktahan talaga yung tanong, So, eto na. Tinanong na dito ni Mr. Ted Filon kung meron bang mga padulas or mga pakaching-kaching dito, So, pakinggan lang natin ito. Nasa sa inyo na lang yan kung ano yung opinion nyo, kung ano yung isasagot ni Madam, di ba? So, pakinggan natin. So, tuloy. Para ka makakuha ng resolusyon at makapag-operate? Wala.
Wala po. Hindi po ako marunong magbigay po. Wala po akong pirang pambigay. Nako. Ito lang po siguro yung problema. Siguro yun po yung pinakamalaking problema, siguro hindi ako marunong magbigay. Bakit naging Teka lang, nagulat si Mr. Ted Bailon eh. Bakit naging problema yun? So, ibig sabihin, kung nalaman mo na dapat magbibigay ka, wala, same lang din naman siguro ang patutunguhan kasi pupunta pa rin naman siguro tayo sa part na ganito, di ba, na i-question yan ng taong bayan kung bakit nga nag-proceed yan. So, parang ang tinutumbok kasi dito ni Madam na siguro yun yung pagkakamali ko. Hindi ko alam na dapat pala magbigay. Looks. problema yung hindi ka marunong magbigay sa inyong sitwasyon? No comment po siya, Mang Teddy. Apo. We understand. Naintindihan ko po. Nadulas si Madam eh. So, yun, no comment si Madam doon. Hindi po, ma'am. I sincerely understand. Alright. Ito pong pambika ninyo na yung nagpapatrol, puro sila mga taga-barangay lang, walang taga-DENR doon, walang taga-provincial, taga-municipal? Wala. Kasi yung municipal, hindi na fit nila field yung ano eh. Okay. Hindi nila trabaho yung mag-roaming around sa protected area. Okay. The only the Pambi, they are allowed to roaming around the protected area to check if there is research to Chocolate Hills. Opo. Ito pong pambi na ito, puro taga-barangay, may taga-DENR din na dumadaan sa inyo madalas kamo dyan. DNR sila. Okay. Yung mga army nila, hindi namin kakilala yung mga army nila. Okay. They are passing by, they're roaming around. Opo. Sige. Yung pong, itong si Ariel Rica na Penro ng DNR dyan sa Bohol, gaano siya kadalas dyan? Before magkaroon ng kontrobersya, before noong September 6, before mag-September 6 ng 2023, gaano siya kadalas magpunta sa inyo? Ariel Rica, parang hindi ko pa nakikita yon si Ariel Rica eh. Kasi yung department po nila, may designated personnel po sila ng mag-asikaso po. Hindi po si Ariel Rica po. Yung sa Pampi, yung sa IMP, meron po silang designated personnel na mag-entertain po sa amin, yung mga proponent. Hindi po si Ariel Rica po. Opo. Sige po. Sige, so ma'am, may tanong ka ba, Cha? Sige, may tanong na po si Cha, ma'am ha? Opo. Ito na, si Miss Chacha naman yung, tingnan natin kung igigisa din ba to ni Miss Chacha, Tuloy. Ang po, Ate Julieta, natanong ni Manong Ted yung tungkol dun po sa yung kung saan galing ang puhunan. Pwede po ba namin malaman kung magkano yung total na nagasta po para dito sa Captain's Peak Resort? Kung okay lang po. Sana malaman natin, guys. Sana malaman talaga natin. Sana sabihin ni Madam, Siguro as of now, from 2019 until now, siguro ang calculation ko po is almost 10 M. Wow. 10 million na po. At kanina rin po, Grabe, 10 million? 10 million, men? Grabe, Apakalaki ng 10 million. Grabe, recall ko lang yung sinabi ni Madam na siguro yun yung problema ko, hindi ako marunong magbigay. Ang hinayang si Madam bakit hindi siya nagbigay? Pero yun nga siguro, kahit na magbigay si Madam, hahantong pa rin naman sa ganito, di ba? So tuloy muna. nabanggit ninyo, natanong ni Manong Ted kung kayo ba'y nagbigay ng something para po dito Yan. sa mga taga-DENR at Pambi. Ang sabi niyo Wala. po, yun yata ang problema dahil hindi kayo marunong magbigay. Tama po ba yung naging sagot niyo? Yun, ginamit to rin na panggisa. Parang ito talaga yung ibig sabihin ng kapag huhulihin ka ba. Ano mang sasabihin mo ay maaaring pumabor o gamitin laban sa'yo. So parang, ewan ko, tuloy. Yun po sinasabi niyo. So, base po dun sa sagot ninyo, ibig niyo po ba sabihin yung iba po pang mga resort na nakatayo pa dyan sa paanan ng Chocolate Hills, kaya hindi nasisita dahil nagbibigay? Nako. No comment po ako dyan kasi wala po akong proof eh. Yung sa amin lang po yung sa amin lang po yan, i-defend ko. Apo. Ayoko pong itakol yung sa Yes. kanila po. Kasi may problema na po kami Sige, pagkatapos Nako. Tama naman yun. Yun talaga yung pinaka dapat na gawin mo. Especially ikaw yung nasa issue kasi kalaban mo na ngayong taong bayan, magdadagdag ka pa ng kalaban mo sa mga gedli, di ba? So, marunong din tong si Madam. ano ko pa sila. Yes, Sige, yung tama. sa amin lang po yung itakol Yes. natin. Okay. That is correct. That is very, very correct. Opo. Alright, sige. So, meron pa ba mahabang tanong? Last na lang po, Ate Julieta, kung hindi po kayo nakapagbigay, pero nagkaroon po ba ng pagkakataon na mahihingi po sa inyo para po sa approval ng mga Nako. permits? Wala po. Ano po, yung mga DNR na namit ko po, hindi po sila mapira. Grabe, They are working for their own. Shoutouts na lang talaga sa DNR na hindi sila tumanggap kung totoo man. Hindi ako pwede mag-akusa kasi wala naman talaga tayong kung ano talaga yung mga nangyayari dyan, di ba? Siguro kapag meron ng mga ebidensya na lumabas na yun nga may tumanggap or binigay, doon na tayo parang some kind na, uy, mali yan Pero ngayon na parang walang mga ebidensya. No comment din muna tayo dyan. So, tuloy. Opo, sige po. Opo. And muli po, salamat po na marami dito po sa inyo mga pagsagot na ito. So meantime, dito po sa inyo ngayong closure, suspension, meron ba kayo namang alam na mga resort na pareho po sa inyo na nag-ooperate pa din? Nako, natanong pa.
Hindi ko po may i-mention, pero sa kanila na lang po yun, Ma'am Hindi, Ted. pero meron Ang po. sakit na po na yung ulo ko. Pagkatapos sa kanila na po yung problema, yung panawagan ko na Sumasakit yung ulo ni Madam tuloy. lang po, kung ganito po ang nangyari sa amin, sana, meron kaming alam, pero sana, be fair naman. Kasi pare-pareho lang po tayo naghanap buhay. Tama. Yung mga kasamahan ko dito, yung staff, 16 po kami dito. Opo, yes I ma'am. included, yes. Opo, kasi Yun lang po- po, Ma'am Ted. Opo, kasi po, kaya ko natanong yan kasi doon sa ilang mga lugar na merong similar na nangyari, pareho ba? Ang sinasabi ng iba, ba't kami lang? Ganun lagi po Tama, yan. Ba't kami tama, lang? tama. Meron pa tong iba. Oo, so sa inyo po. Yes, Opo, go ahead. Yes, ganun po. Meron po. Yung mga, siguro kahit kayo po, pag nagpunta po kayo dito Tama sa, nga naman, dapat be fair, di ba? Alam nga naman sila matira doon. Dapat fair naman para itong si Captain Speak naman, hindi naman siya totaling masaktan, di ba? Like, grabe, kami lang yung sinita, yung iba naman dito hindi So, siguro kapag sinita din yung iba doon, parang ang reaction ni Captain Speak, medyo siya ba na, tawag dyan, maano niya sa utak niya na, sumali siguro to dito kami nagkamali men. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng gamitin na wala kang alam sa batas or kasi yung batas natin men, ang niyan, sasabihan ka lang ng ignorance of law excuses no one. Ganun lang kasimple. Hindi talaga valid na wala kang alam sa mga batas-batas. So kung magkamali ka, face the consequences na lang. Pero yun nga, sigaw ni Madam dito na be fair, di ba? Tuloy. area ng Captain Speak, siguro, pag tingin mo, bakit ang ganun talaga yung mga comments ng mga tao? Parang walang naiba, parang walang nagalaw ang sakit ng ulo kasi yung mga comments sa ina-upload po, parang binababoy na nila talaga kami. Pagkatapos sabi ng yung kapatid ko, he is a loner type of person. Sabi niya, Opo. naghahanap buhay lang po ako sa barko para Opo. maiproso po yung Actually, hindi naman siya binababoy totally Ang lang naman dito ay yung actions men Yung yung Siyempre, Chocolate Hills kasi yan Protected area kasi yan. Hindi naman kayo dinadirect siguro. Or siguro, meron talagang ibang tao na dinadirect kayo na inatake kayo mismo. Pero ang kasi dito men, ang tinatakal dito ay yung issue Or yung nangyari nga sa Chocolate Hills, di ba? So, the way na halimbawa ganyan, na feel nyo na baboy kayo, yung Captain Speak or pa man, ang side naman ng netizens dyan ay parang nababoy sila kasi nga yung Chocolate Hills na yan ay parang ano bang tawag dyan? Parang napamahal na yan sa ibang tao or yun nga, na-appreciate natin yan kasi dagdag nga yan sa turismo ng ating bansa, di ba? Yan yung isa din sa dahilan kung bakit maraming turistang pumupunta dito. So, yun, consequences na lang siguro yan. Hindi naman siguro totally na inaatake kayo, di ba? Consequences lang talaga. Yun lang naman siguro. Kumbaga, issue, hindi tao. Parang ganun, di ba? Tuloy. sorry po, yung dream niya na pag gusto na po siyang mag-retire, meron po siyang Opo, Malungkot talaga yun. Meron siyang Kapitaan po. meron siyang retirement income. May kumbaga may napundar siya, di ba? Sa kanyang paghihirap. Naintindihan po namin 'yon. Sobrang Ma'am Julieta. laking We loss din sincerely Yes po. understand. We are po. Opo. Yes, we are big family po. Opo. We are Sige. big family and siya lang po ang inaasahan po namin. Opo, kasi po kaya din namin natanong ngayon, ma'am. Baka kasi may nakita kayong ibang resort na nag-ooperate. Sabi mo, mukhang maganda 'yon, di ba? So mag-invest tayo doon. Sabi nga ninyo dahil sa hindi naman kayo maalam sa requirements, kung ano lang sinabi sa inyo, 'yun lang muna ang inyong ginawa. Opo. So kayo mismo nagkusa lang kayo diyan, hindi kayo sumunod dahil sa may iba na nakapag-ooperate na hindi naman naistorbo. Hindi naman kasi yung ICC kasi yung transparent talaga yung ibig ko sabihin ba yung business permit at saka yung PAMB clearance sana may impose nila ng Tama. hindi kayo pwedeng mag-operate unless you are complied already the ECC Opo. the PAMB clearance yes PAMB clearance PAMB clearance the ECC and then the building permit po. Opo. Sige. Yun po. Opo, sige. Anyway, so ang aking pong payo sa inyo, Ma'am Julieta, kung mamarapatin po ninyo, no, tibay-tibayan po ninyo yung loob, Tama. lakasan po ninyo yung loob kasi mukhang ito pa lang po yung simula, no? And doon po sa sinasabi nga, di ba? Baka sinasabi ng anak niyo, wag na kayo magbukas ng social media kasi hindi definitely po baka ka ma-stress lalo dito at kung kayo po ay senior citizen na baka lalo ka pang alam niyo na, problema ng lubos, pero yung nga po ang ating po ngayong adhikain lang para mapakinggan po ang side ninyo sa istoryang ito. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng naminaw, nagtanaw karon sa atong programa sa RPTV, sa 1PH at So naminaw ito sa ito yung mensahe ni Madam sa ating lahat, sa mga tao, sa mga nakasubaybay sa isyung ito. So pakinggan natin. I think kung ano naman yung banatan ni Ma'am dito, siguro na lang siya sa bugso ng damdamin niya, di ba? So, I know, i-respect na lang siguro natin or ano pa ba? So, pakinggan natin. radyo. Ano po ang inyong mensahe, ma'am? Yung mensahe ko po sa inyo, bago po kayo mag-comments ng mga 100% negative po, alamin niyo muna. Kasi ang dami niyong yung mga comments niyo parang wala na kayong pakialam sa damdamin ng ibang tao. Hindi lang po sa ganito lang po na sana
hindi natin gamitin yung power natin sa social media na ganun-ganun na lang. Yun. Mas mabuti siguro puntahan ninyo ng Captain's Peak Resort para makita nyo talaga yung exact situation po dito sa area. Opo. Willing kayo na humarap po sa Senado or sa Kongreso kung Ala. tatawag po kayo, ma'am? Sure, why not? Opo. Nasaan po kayo sa inyong Good. kapatid? Nasa biyahe? Nagkasakit po yung kapatid ko, Mang Teddy, nagkasakit po yung kapatid ko. Siguro by March 19 po, siguro i-admit po siya sa Makati. Nagkasakit pa. Grabe. Kawawa naman. Opo. Sana po sana po hindi hindi humakadagdag itong sakit sa loob na ito na nangyayari po at atin nababalik. Ito na nga mga kababayan. So ayun, mula kay Balitang Pinoy TV at kay Mr. Ted Filon. So rinig nyo naman guys. Kayo. Again, Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Go check him out. Subscribe nyo. Tapos syempre courtesy kay Mr. Ted Filon. At yun, bago nyo iwan yung channel natin, huwag yun na rin kalimutan mag-subscribe, i-click ang notification bell, mag-iwan ng like sa video ito, Filipino Isis. So yun, kayo, ano masasabi nyo dito, men? Comment down below nga kayo. Grabe. Actually, gets ko naman yung side ng manager, na, yun nga, naghahanap buhay sila or sobrang laking inilabas nila na pera. Biruin nyo yung starting from 2019, 10 million na yung nalabas nila na pera dyan. Actually, kapag ganitong senaryo kasi, tawag dyan? Yung pagdududa ng mga netizens dito or yung mga concerned citizens, especially dyan sa Chocolate Hills. Ang nila, siguro lulusot ka pa siguro kapag ganyan nga, dumaan talaga kayo sa tamang proseso, like parang know-how kayo ba na in-approve lang naman nila sa amin to, like yan, kunyari nagka-approvean tapos hindi kayo nagbigay ng mga padulas. Doon, lulusot kayo doon. Pero hindi siya totally lulusot na maano yung captain's pick nyo. What I mean na lulusot ka is siguro sa rage ng mga tao or sa opinion ng mga tao patungkol how or paano nila aatakihin yung nasabing resort dyan sa Chocolate Hills. Kasi know-how nga kayo doon at saka hindi kayo nagbayad. Pero kapag nalaman ng taong bayan na may mga padulas kayo dyan sa mga nag-aproba dyan or sino mang nag-aproba dyan na parang nyo, yun nga, napadulasan nyo nga, doon kasali kayo sa mapagbubuntungan ng galit ng taong bayan. Kasi nga, alam niyo naman ang problema dito sa Pilipinas, 'di ba? Na yung ibang mga natin sa gobyerno ay parang yun nga, may ibang mga corrupt, yung iba nababayaran. Talamak naman 'yan. Yung mga nga natin dito, maraming mga fixers, 'di ba? Alam niyo yung problema natin dito sa Pilipinas, yung mga nakaupo sa gobyerno, do hindi ko naman nila lahat. May mga nakaupo talaga sa gobyerno na ng pera ba. So yan yung kinakatakot ng taong bayan dito. Yun ngang possibilities daw na baka kayo nakalusot ay dahil sa mga padulas. Pero kung wala naman kayong padulas, syempre, isa din ako sa parang ako sa inyo ba, naawa ako sa inyo na grabe kawawa naman itong may-ari pala ng Captain's Peak kasi nag-i-invest lang siya ng pera para sa ang negosyo niya sana for retirement or yun, para pag nagkaedad na siya, pwede na siyang hindi magtrabaho, may kikitain na siya, di ba? So, kung malinis ang intention nyo naman, syempre, ang simpatya ng mga tao dyan, sa inyo, di ba? Yun lang naman talaga, kasi ongoing pa naman yung investigation, di ba? Kaya yung komento talaga ng taong bayan ay kayo talaga yung isa din sa napagbubuntungan tapos yung nag-aproba ng pagkaka-operate niyo dyan. Pero kung wala, lumabas na yung na sino talaga yung at fault dyan at clean kayo, syempre, maiintindihan din naman ng mga tao yung sitwasyon nyo. Pero sa ngayon nga, hindi natin mai-expect na lahat maiintindihan. So, yun lang naman siguro. Tapos yun, rinig nyo naman yung explanation or interviewhan ni doon si Sir Ted. Grabe din talaga itong si Mr. Ted Filon na ngayon ko lang talaga nakita na ganito pala talaga siya. On point yung pagtatakol niya ba or yung mostly na tanong ng taong bayan, itinatanong niya talaga sa mga i-interviewin niya. Yan yung isa din sa magandang magandang way yun ng pagkaka-interview. Iko-comment ka ng mga tao doon, especially me. I commend you, Mr. Ted Filon. Sobrang on point mo. Tapos, yun. Dito na lang muna kayo. Kayo na lang bahalang humusga. Comment down below kung ano masasabi nyo dito. Tapos, yun.
naano din ako sa sinabi ni Mr. Ted Filon na, Madam, tatagan mo yung loob mo. Especially sa may-ari, tatagan nyo yung loob nyo sa mga nangyayari dyan. Kasi, yun nga, ika nga ni Mr. Ted Filon, mahaba-habang laban to. Tapos, yun, okay naman din si Madam kasi matapang din naman siya at willing naman din siyang humarap sa Senado if ever na ipapatawag daw siya. So, yun, abangan na lang natin yung pagpunta ni Madam doon at sana nga sana nga ma-solve na ito, Tapos, yun. Grabe, men. Yung Chocolate Hills din talaga eh. Parang naano din talaga eh. Nagalaw din talaga siya eh. So, ang tanong na lang dito, sino kaya yung at fault dito? So, yan lang naman muna. Putulin muna natin sa ngayon. So, Filipinoise, like, comment, share, subscribe. So, thank you so much for watching. Filipinoise is out.